Hi po sa inyong lahat. Ako po si Samantha Bertolabak at ngayon po ay meron tayong code na graph dito at ito po ay ang ating tatalakayin ngayon. So una po, ito po ang important na naglalaman ng mga classes at interface para sa collections, maps, list at iba pa. At ito naman po, ang linyang ito po ay nag-define ng generic class ng graph na may type parameter t na maaring anumang uri ng object. At ito ang pribadong field na map na isa sa hash na map na nagme-mapa ng bawat vertex ng uri. Ito. Vertex ng uri ng T sa isang listahan na katabing vertices ng uri T. At ito man yung public void, ito ay nagde-define ng public method na add new vertex na may parameter na uri ng T at idaragdag ito bilang isang bagong vertex sa graph. At ito naman yung map, dito sa map, dito ilalagay ang vertex bilang isang case sa map at bigay ito ng bagong walang laman ng linked list bilang kanyang value. At ito naman dito, sa ating public void dito nag-define ang ating public method na atin ng add new na may tatlong uri na parameter, sources, destination ng uri T at bidirectional ng uri ng boolean. Ang method na ito ay nagdaragdag ng bagong edge sa pagitan ng sources, destination, vertices at optional na ginagawang bidirectional kung totoo ang boolean parameter. Dito. So dito naman, tignan natin. So dito, tignan kung ang map ay may naglalaman ng source vertex bilang isang k. Kung hindi, tatawagin ng add new vertex. Dito, kung hindi gani, ito ay tatawagin natin ng add new vertex natin. So pagkatapos, dito naman sa linyang ito ay naglalaman ng destination vertices bilang isang k kung hindi tawagin ng add new vertex method upang idagdag ito. So dito naman sa linyang ito, if bidirectional is equals true, bidirectional equals 2 ay totoo, gawin ang parehong para sa destination vertex. Idagdag ang source vertex sa kanyang listahan. Ito. So, dito din. So, pagkatapos naman dito sa mga linyang ito, dito na din tayo sa linyang ito, yung public void. So, ang public method na count vertices na nag-i-print ang kabubuang bilang vertices sa graph. So, dito, sa linyang ito, dito sa system.out natin, dito natin kunin ang set ng mga case mula sa map na ang map ito ay mga vertices ng graph at kunin at kanyang laki. Dito, sa system ito, sa print natin dito. So, dito naman yung public void natin, dito nag-define ng public method na count edges na parameter na bidirectional uri ng boolean natin at ang i-print ang kabuuhang bilang ng edges sa graph natin. So, pagkatapos dito naman tayo sa ating end count equals 0. So, i-declare natin ang int variable na count at bigyan ito ng halaga na 0. So, pagkatapos dito naman, sa linyang ito, mag-loop sa bawat vertex sa set ng mga case mula sa map natin. Pagkatapos dito naman sa linyang ito, kunin natin ang listahan ng mga katabing vertices para sa kasalukuyang vertex mula sa map at idagdag ang kanyang laki sa count variables. Dito. Pagkatapos naman dito naman tayo sa linyang ito, itong linyang ito ng f bidirectional equals true. Kung ang bidirectional parameter ay totoo, hatiin ang count sa dalawa. Dahil bawat edges na binibilang ng dalawang beses sa isang bidirectional ng graph natin. Ito. So pagkatapos dito naman tayo sa ating i-print natin ang halaga ng count variable bilang kabuuang bilang ng edges. System.outPrint natin dito. So pagkatapos naman dito naman tayo sa ating public void. Pagkatapos natin, i-define natin ang public method na contains ng vertex.
na may parameter na sa uri ng T na sinusuri kung ito ay naglalaman ng vertex sa ating graph. So pagkatapos naman dito, tignan natin kung ang map ay naglalaman ng vertex sa bilang isang K at i-print natin ang mga mensahe depende dito. So pagkatapos natin dito, i-print natin, no? Pagkatapos natin mag-print dito, nila, pagkatapos natin dito, pupunta ulit tayo dito sa linyang ito, yung public void natin. Tapos mag-define dito yung kanang public method na nag-contain si edges na may dalawang parameter at ng uri ng T at ang sinusuri kung ang graph ay may edges sa pagitan nila. So pagkatapos natin sa linyang ito, dito, pupunta naman tayo dito sa linyang F nito. Linya dito, ito yung F, map, get. So ito ang kunin nating listang katabing vertices para sa vertex na mula sa map at suriin kung naglalaman ito ng vertex D. At i-print ang mga mensahe. Depende dito. Kagaya na lang nito. So dito na tayo mag-print. Ito sila. So pagkatapos natin mag-print dito, pupunta naman tayo dito ulit sa ating linyang ito, yung may public string natin. Dito na tayo pupunta. I-override naman ito ang toString method ng object class na nagbabalik ng string representation ng graph natin. Pagkatapos, dito naman tayo sa linya ito, nagdideklara ito ng isang string builder object na nag-build ito ng bigyan ito ng halaga ng walang laman na string. Ito. Pagkatapos natin dyan sa linyang dyan, dito naman tayo sa linyang ito. Ito ang mag-loop sa bawat vertex ng set ng ating case mula sa map natin. So pagkatapos natin sa linyang ito, dito naman tayo sa linyang ito, idagdag natin ito sa vertex at sa column sa builder natin. So pagkatapos, pupunta naman tayo dito sa for natin, mag-loop sa bawat adjacent vertex na naglista-listahan ng mga values mula sa map para sa kalasukuyang vertex natin. Pagkatapos dito naman tayo idagdag ang adjacent vertex at isang space sa builder natin. Dito. Pagkatapos natin sa linyang yan, pupunta naman ulit tayo dito sa ating return builder toString. Ibahagi ang string na halaga ng builder. Pagkatapos dito naman ulit tayo sa ating public class. Pabalik ulit tayo dito, meron ding dito sa public class natin. Main method na may array ang mga string bilang parameter dito. So dito na tayo deklara ng isang graph object dito sa ating graph object na ito at bigyan ito ng halaga ng isang bagong graph object. Example ito, graph equals new graph. Ito. Tawagin ng add new edge method ng graph object at ipasa ang 0, 1, true. Dito. Pagkatapos tawagin ang add new edge method ng graph object, ipasa ang 0, 0, and 4 true bilang mga agrumento. Ito ay nagdagdag ng bagong bidirectional edge sa pagitan ng mga vertices 0 at 4 natin. Pagkatapos dito naman tayo sa ating graph add new edge dito. 0, 0, and 4 true. Pagkatapos add graph new edge tayo dito, meron tayong method graph na object ito pasa ang 1 and 2 true and 1 and 2 true bilang mga agrumento. Ito ay nagdagdag ng bagong bidirectional edge sa pagitan ng vertices 1 and 2 natin. 1 and true natin. Pagkatapos tatawagin natin uli ang natin dito, yung new edge natin ng 1 and 3 false bilang mga agrumento. Ito ay magdagdag ng bagong unidirectional edge mula sa vertex 1 patungo sa ating vertex 3. So ang ating graph add new edge 1 and 3 is false. Pagkatapos dito naman tayo, ang method ng graph object at ipasa ang 1 and 4 natin at true bilang mga ating agrumento. Graph add new natin 1 and 4 is true. Pagkatapos dito naman method ng graph object ipasa ang 2 and 3
at true bilang mga agrumento. At nagdagdag ng bagong bidirectional edge sa pagitan ng mga vertices ng 2 and 3 natin. Ang 2 and 3 natin, ang graph and add new edge 2 and 3 are true. True sila. Pagkatapos dito naman sa ating method, tawagin natin na add new edge method ng graph object at ipasa ang 2 and 4 natin at true bilang mga agrumento natin. Ito ay nagdagdag ng bagong bidirectional edge pagitan ng mga vertices 2 and 4 natin. So ang graph add new edge natin, 2 and 4 ay true sila. Pagkatapos dito naman tayo, ito. Add new is 3 and 0 natin. Pagkatapos, ito ay nagdagdag ng bagong bidirectional edge pagitan ng mga vertices natin ng 3 and 0. True. True sila. Pagkatapos, dito na naman tayo sa ating mag-graph add new edge tayo ng 2 and 0. 2 and 0 natin. Ang object ay pasa ng 2 and 0 true bilang mga agrumento. Ito ay nagdagdag uli ng bagong bidirectional edge pagitan ng mga vertices ng 2 at 2 at 0. Pagkatapos ito, i-print natin ang isang mensahe at tawagin ng toString method ng graph object na nagpabalik ng string representation ng adjacent list para sa graph natin. So dito, pagkatapos naman dito, tawagin natin ang count vertices method ng graph object na nag-print ang kabubuang bilang ng vertices sa graph natin. Ito, graph count vertices natin. So tawagin ang count edge method ng graph object at ipasa ang true bilang agrumento ng i-print ng kabuuang bilang edge sa bidirectional. Bidirectional natin. Graph count dito. Graph count edges true. Ay kadapos dito naman sa linyang ito, katawagin ang contains edge method ng graph object at ipasa ang 3 and 4 bilang mga agrumento na isinisuri kung may edge sa pagitan nila ang graph. So ang graph contains edge 3 and 4. So dito naman tatawagin natin ang contains edge ng 2 and 4 bilang mga agrumento na isinisuri kung may edge sa pagitan nila ng graph. So, ang graph contains edge 2 and 4. So, dito naman, graph contains vertex 3. Method ng graph object, ipapasa ang 3 bilang agrumento sa sinusuri kung ito ay naglalaman ng vertex sa graph. So, dito naman ang method ng graph object at ipasa ang 5 and 5 bilang agrumento na isinusuri kung ito ay naglalaman ng vertex sa graph. Graph vertex 5. So, para pag natin, tatawagin natin ng add new method ang graph object bilang mga agrumento. Ito ang 0 and 1, ang bilang ng agrumento natin. Pagkatapos dito naman sa linyang ito, ay ang nagdagdag ng bagong bidirectional edge sa pagitan ng mga vertices 0 at 1. Graph add new edge ng 0 at 1, true. True siya. Pagkatapos dito naman sa ating graph add new edge 1 and 2, true din siya bilang mga agrumento. Ito ay nagdagdag ng bagong bidirectional. So ngayon, ating tignan ang ating output ng code natin. So ito po yung ating adjacency list for the graph. 0, 1, 4, 3, 2, and 1, 0, 2, 3, 4, and 2, 1, 3, 4, 0, and 3, 2, 0, 4, 0, 1, 2. Total number of vertices 5. Total number of edges 8. There is no edges between 3 and 4. The graph has an edges between 2 and 4. The graph contains 3 as a vertex. The graph does not contain 5 as a vertex. So ito lang po lahat. Salamat po sa inyo.